Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ikalabing-isang linggo ng magkakasunod na oil price hike asahan na sa ng mga motorista sa susunod na linggo. 6 na suspects sa ilang nawawalang sabungero sa Manila Cockpit Arena nahuli na. Makabayan lawmakers, aminadong wala pang pruweba sa ngayon hinggil sa umano'y maling paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. At Land Bank of the Philippines nag-remit na ng 50 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Bad news po para naman sa mga motorista. Sa ikalabing-isang magkakasunod na linggo, muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa September 19. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng mahigit 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula sa Martes. Noong Miyerkules ay sinimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV driver at operator. Gayunman, may ilan pa ring mga tsuper ang hindi pa nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Good news para sa mga empleyado ng gobyerno. May handog na libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 sa darating na September 18 hanggang September 20. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-123rd anniversary ng Philippine Civil Service. Libreng makakasakay sa MRT-3 ang mga government employee sa buong operating hours ng tren, habang iiral naman ang free ride sa LRT-2 ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kinakailangan lamang na magpakita ng valid government ID para makapag-avail ng libreng sakay. Magsasagawa ng online job fair ang Civil Service Commission sa darating na September 18 hanggang September 22 para sa mga kababayan nating nais magtrabaho sa mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng online employment company na jobstreet.com, kung saan ipopost kung ano-anong government organizations ang may job offer at positions maaaring applyan ng mga interesadong aplikante. Inaanyahan ng CSC na makiisa sa online job fair ang mga fresh graduate at iba pa nating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Ang isasagawang job fair ay bahagi na rin ng selebrasyon ng ika-123 anibersaryo ng Civil Service Commission. Matapos ang mahabang panahon na pagsubaybay ng mga pulis, nadakip na ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang 6 na suspect sa pagdukot sa 6 na sabungero sa Manila Cockpit Arena noong 1 taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nahuli na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 6 na suspect sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Cockpit Arena noong 1 taon. Ayon kay CIDG Regional Field Unit 4A Chief, Police Colonel Jack Malinaw, nagpalipat-lipat ang mga ito ng lugar hanggang sa maaresto sa isang safe house sa Parañaque kahapon ng hapon. Initially, based on our assessment, safe house po ito nila. And based on our previous intelligence activities, they've been transferring from different places. Kaya it is a very challenging activity. That's why nagkaroon kami ng break. They were able to have establish talaga kung saan sila just 3 days ago, no? Kaya natunto namin. So a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin. Nakilala ang mga ito na sina Julie Patidongan alias Dondon,
Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayug, Roberto Matiliano Jr., John Ray Consolacion at Gleer Codilla. Ang mga suspect ay may mga warrant of arrest sa kasong serious illegal detention at kidnapping. Ang mga ito ang responsable sa pagkawala ng mga sabungero na sina James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Venson Inunog at Ruel Gomez. Sinabi pa ni Colonel Malinaw na kasama sa iimbestigahan nila ay kung ano ang motibo at sino ang mastermind sa krimen. May panawagan naman si Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. sa ibang mga witnesses. Well, I hope that with the arrest of these suspects, those who were reportedly nag-back out as a witness may be convinced or reconsider the position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with the case even with these witnesses na nag-back out. Nilinaw din ni Chief PNP na mapupunta ang reward money na nakapatong sa ulo ng mga suspects sa kanilang informant. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal na sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot sa pagpaslang sa menor de edad na si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity sa police operation sa Navotas City noong August 2. Ang mga ito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Corporal Edmard Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Sila ay napatunayang guilty sa kasong grave irregularity in the performance of duty and conduct unbecoming of a police officer. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, kumbisido si NCRPO Director of Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na lumabag ang mga pulis sa police operational procedures. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service. Itong dalawang opisyal po, si Captain Carpio at Captain De La Cruz, napag-alaman nga po na mayroon talagang sapat na ebidensya or substantial evidence na maging liable sila for doctrine of command responsibility dahil hindi nga po nila na-supervise ng maayos ang mga aksyon ng kanilang tao. At ito naman pong 6, sila po ay liable din for conduct unbecoming of a police officer dahil nga po dun sa mga irregularities na na-commit nila during that operation. Una nga po dito yung kawalan ng paggamit ng body camera, body-worn cameras, at yung violations po sa mga POP natin. And yung pinaka-grave po dito is yung iniwan po nila yung katawan ni Jero sa tubig for more than 3 hours. Yun po yung mga nakasaad dun sa desisyon na pinirmahan ng ating Regional Director noong September 13. Kasama din sa inalis sa serbisyo ang team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Captain Luisito de la Cruz dahil sa kasong grave neglect of duty. Samantala, pinirmahan na ni General Nartates ang dismissal ng 5 pulis na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Maynila noong July 11. Ang mga ito ay sina Police Staff Sergeant Ryan Pacula, Police Staff Sergeant John Erwin Isaac, Police Corporal John Mark Dabucol, Patrolman Jeremiah Pascual at Patrolman John Lester Pagar dahil sa kasong serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct, and conduct unbecoming of a police officer. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi aplikable ang usapin ng blood money sa kaso ng pagpatay sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Gayunman, nilinaw ng DFA na dapat pa ring may matanggap na kompensasyon ang naulilang pamilya ni Ranara mula sa dati nitong employer.
Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi maaaring alokin ng blood money ng Kuwaiti employer ang naulilang pamilya ng pinaslang na overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Paliwanag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, hindi naman hahatulan ng parusang bitay o death sentence ang menor de edad na anak ng Kuwaiti employer ni Julie B, kaya't hindi aplikable dito ang pag-aalok ng blood money. Gayunman, dapat pa rin anyang makatanggap ng kompensasyon ang pamilya Ranara. Well, blood money is para hindi ma-execute eh. Wala naman death penalty dito eh. So, hindi applicable yung blood money. Dito, sa kaso na to, ang hatol sa kanya, imprisonment. Hindi applicable ang blood money. Pero dapat may moral damages o compensatory damages, no? Bagaman nasintensyahan na ng korte sa Kuwait ang suspect na pumatay kay Julie B, ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pang natatanggap na kompensasyon ang pamilya ng biktima mula sa kanyang dating employer. Iniintay natin yung decision kasi dapat mayroong yung damages, dapat meron yung yung hatol, yung decision. Kailangan may kasama yon indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na convicted na sa pamilya. Pero remember natin, aapelahin niya yan. Tingin natin aapelahin niya yan. So tingin ko hindi pa mabibigay right away. Pero susubaybayin natin po yan. No? Pero dapat magkaroon. Base sa impormasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, nasintensyahan ng 15 taong pagkakakulong ang sospek dahil sa pagpaslang kay Ranara. Bukod sa 15 taon, hinatulan rin ito ng 1 taon pang pagkakabilanggo dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Ngunit dahil menor de edad ang sospek na si Turki Ayed Al-Azmi, mas mababa ang ibinigay na hatol ng husgado. Binigyan ito ng 30 araw para iapila ang judgment sa Court of First Instance ng Kuwait. Samantala, pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at Kuwaiti authorities sa kanilang pakikipaglaban upang makamit ang hustisya para sa ating kababayan. Umaasa rin si PBBM na dadaan sa proseso at magiging patas ang desisyon ng korte sa gagawing pag-apila ng sospek. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang nasa 42 milyong piso na halaga ng smuggled na bigas sa isang warehouse sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na natuntun nila ang nasabing warehouse sa may barangay San Jose, Gusu matapos na makatanggap ng impormasyon na puslit o smuggled ang mga bigas na nakaimbak dito. Base sa isinagawang inventory na aabot sa mahigit 42,000 ang mga sako ng alas jasmine fragrant rice ang mga nasabat na kontrabando. Ayon sa BOC, mayroong discrepancy sa mga dokumentong idineklara ng importer sa nasabing shipment. Hindi rin umano ito covered ng sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant Industry. Kaugnay nito, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act ang mga nasa likod ng nasabat na bigas. Hindi makadadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 78th session ng United Nations General Assembly sa New York City. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, isang delegasyon na lang na kanyang pangungunahan ang kakatawan sa Pangulo sa naturang pulong. Kasama dito sina Environment Secretary Maria Antonia Yulo Lozaga, Health Secretary Teddy Herbosa, at National Economic Development Authority Undersecretary Rosemarie Edilion. Si Secretary Manalo rin ang magbibigay ng Philippine National Statement sa ngalan ng Pangulo sa UNGA General Debate. Iahayag niya rito ang mga advokasya ng bansa patungkol sa pagrespeto sa rule of law at climate change. Gayon din ang mga naisakatuparan at hinahangad pa ng bansa sa hinaharap.
Aminado ang Makabayan Bloc lawmakers na wala pa silang pruweba sa akusasyong maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong 2022. Kinukwestiyon ng mga kritiko ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni VP Sara Duterte na kauupo lang sa pwesto noong nakalipas na taon. Ito ang balita ni Ros Salicos. Questionable para sa Makabayan Bloc ang pagkakaroon ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Kaya nais ng grupong ungkatin ang detalye sa ginawang paggastos ng tanggapan ng Vice Presidente sa milyong-milyong halaga ng pondong inilabas mula sa Office of the President. Gayunman, aminado ang mga mambabatas ng Makabayan Bloc na wala silang ebidensya sa ngayon sa akusasyong maling paggamit sa pondo. We have no proof right now. Pero nakita natin yung mga ganong mga may mga questions tayo. Kaya nga gusto nating magtanong Kaya nga gusto nating mag-ungkat kung ano talaga yung nangyayari dito. Yung sinasabi nating pruweba, dahil nga ito ay confidential at hindi natin ma-scrutinize, hindi alam din ng ating kababayan itong paggamit ng confidential fund, kaya ayaw nga natin ito. Giit nila, dapat maipaliwanag ni VP Duterte kung papaano ginastos ang 125 million pesos na pondo. Subalit sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na partikular na detalye ang OVP kaugnay ng issue. Kung naipapaliwanag lang talaga ng maayos, kung in broad stroke, kung talagang paano nila ginamit ito, ay masasabi natin na talagang ginagamit nila ng maayos. Kaya kaso nga hindi, iniiwasan nila, lalo na ng Office of the Vice President, yung pagpapaliwanag dito. Ang point lang nito, the other way around natin tanungin, bakit kailangang i-confidential kung hindi naman? Bakit, kung pwede namang auditable, bakit hindi gawin yun? Sa pahayag naman ng Department of Budget and Management o DBM, galing ang 125 million pesos na confidential fund allocation mula sa Contingent Fund 2022. Ito ay upang suportahan ang good governance engagements and social services projects ng Office of the Vice President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-remit na ang State-Owned Land Bank of the Philippines ng 50 bilyong pisong kontribusyon bilang inisyal na kapital para sa Maharlika Investment Fund o MIF. Samantala, tiwala naman si Finance Secretary Benjamin Diokno na malaki ang tsansa na maging operational na ang MIF sa katapusan ng taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Ipinadala na ng Land Bank nitong Huwebes, September 14 sa Bureau of the Treasury ang nasa 50 billion pesos na mandatory contribution nito bilang pangunang kapital para sa kauna-unahang sovereign wealth fund ng bansa na Maharlika Investment Fund. Kinumpirma ng state-owned bank na ang remittance ng kanilang kontribusyon sa Maharlika Investment Corporation ay bahagi ng kanilang responsibilidad na nakabatay sa Republic Act No. 11954 na siyang nagtatag sa MIF. Kasunod ito ng inilabas na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Bureau of the Treasury na inisyu nitong nakaraang buwan. Sa isang pahayag, sinabi ni Land Bank President and CEO Lynette Ortiz na ang batas na bumubuo sa MIF ay may sapat na safety nets para protektahan ang kanilang pinuhunang pondo para rito. Sa ilalim ng nasabing batas, inaasahan naman na magbibigay ang Development Bank of the Philippines ng karagdagang 25 billion pesos. Kukunin din ang inisyal na kapital ng MIF mula sa pambansang pamahalaan na nagkakahalaga ng nasa 50 bilyong piso. Magmumula ito sa total declared dividends ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kita ng pamahalaan mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, mga personal at real properties na kinikilala ng Department of Finance Privatization and Management Office at iba pang sources katulad ng royalties o special assessments. Nasa 500 bilyong piso naman ang autorisadong capital stock ng Sovereign Wealth Fund na pinahihintulutan ng batas. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, malaki ang tsansa na maging operational na ang MIF sa katapusan ng taon kung mabubuo ang seed capital para rito. Mayroon na rin anyang mga multilateral financial institution at foreign investor na nagpapahayag ng interes para mamuhunan dito.
Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanatiling malinis ang record ng AFP Lady Gunners sa pagtungtong sa second round ng eliminations ng UNTV Volleyball League. Nabigo naman ang Judiciary Justice Servers na makabawi sa Senate Lady Defenders sa muli nilang pagtutuos. Tinalo naman ng PNP Lady Patrollers ang DFA Emissaries via 3 straight sets. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Sa second round eliminations ng UNTV Volleyball League na mayagpag pa rin ang PNP, Senate at AFP. Sa unang match, tinalo ng PNP ang DFA sa 3 straight sets. Hindi nakayanan ng Lady Emissaries ang bilis ng pano ng Lady Patrollers pero pinatunayan ng DFA na kaya nilang kumapit sa laro kahit pa nakuha ito ng PNP 25-20. Bumawi naman ang DFA sa second set sa kanilang mga atake na agad hinabol ng PNP para makuha pa rin ang second set 27-25. Sa third set, mas ipinamanas ng PNP ang kanilang veteran moves at talino sa paglalaro para makuha naman ang laro 25-22. Dikit naman ang laban sa match ng Judiciary at Senate. Parehong kupunan naging agresibo sa simula pa lang para bigyan ng exciting match ang mga tagahanga. Mahabang mga rallies at magandang receives at atake ang kanilang ipinakita. Ang Senate iniwan sa laro ang Justice Server sa second set. Mas mahabang playing time din ang binigay ni Coach Roger Gorayev kay Kat Villegas na hindi binigo ang kanyang kupunan sa kanyang mga solid blocks at power spikes upang maipanalo ng Lady Defenders ang laro 23-25, 13-25 at 24-26. Sa uling laro, hindi pa rin nadungisa ng record ng AFP kahit pa hindi nakapaglaro ang kanilang mga veterano na sina Patty Orendain at Wendy Simana. Sa first set pa lang, 7 service ace na ang pinakawala ng Lady Gunners. Hindi na pinayagan ng AFP na makaporma ang ombudsman. Si Joan Bunag umarangkada sa kanyang mga solid spikes at fast attacks para kuhanin ang laro sa 3 magkakasunod na set. Yung start nila, nakita naman natin hindi masyadong maganda. No? So yun, i-remind lang na nawawala kayo sa rhythm. So dapat, ganun naman, okay naman, sinusunod naman nila. So hanggang sa naka-adjust sila, nagtuloy-tuloy na. Kahit na nandyan na yung kanilang skill, so dapat nire-remind pa rin. Hindi po kami nakapag-train nitong nakaraang mga araw. Sa kadahilanan po, nung last game po namin, yung huling laro po namin, napagod po talaga ng sobra yung mga player. Tapos, may incident pa po na halos kalahati po ng player nagkasakit. So instead po na hindi makapaglaro ngayon sa game, ang ginawa na lang po namin, hindi muna mag-skip muna sa training. Hindi man po maganda yung naging performance po namin. Pero ang sabi ko po sa kanila, maglaro lang po sila kung ano yung kaya nilang gawin. Parang practice game na rin po. Kumbaga parang sa laro na to, kailangan may matutunan tayo. Kung ano yung pwede natin pang ipalakasin at ano pa yung pwede nating improve. Sa darating na linggo, September 17 naman ang laro ng DFA kontra Ombudsman. 1:00 ng hapon, AFP at Judiciary 3:00 ng hapon at Senate kontra PNP 5:00 ng hapon sa Marikina Sports Complex. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Nakaladkad ng isang truck ang motorcycle rider sa Tagum City kahapon. Ang sugatang rider, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Hazel Fueras. Nakaupo at nakaipit ang paa sa kanyang minamanehong motorsiklo nang madatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki sa kanto ng Gante Road papasok ng Tagum City Public Market kahapon. Siya ay si Ronel Mantica, 34 anyos. Batay sa assessment ng grupo, nagkaroon si Mantica ng dislocation sa tuhod. Agad naman siyang nilapatan na first aid ng grupo.
Ayon sa isang kawani ng Traffic Management Office na nakasaksi sa pangyayari, nabundol ng isang elf truck na papasok ng Tagum City Public Market ang minamanehong motorsiklo ng biktima at nakaladkad ito. Ang intersection pag-arrive sa corner sa Gante Road, dito sa market, ay elf na blue, tapos single motor. Ang single motor is pa-arrival ay padulog sa Pilipinas, tapos ang elf na blue is pasulod sa market. Nakauna og sulod ang blue motor, tapos pagsulod sa elf is naguyod siya, moto na hipit ang motor sa ilalong sa Matapos malapatan ng paunang lunas ang biktima ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama sa libo-libong nakilahok sa paglilinis ng Manila Bay ngayong araw ang mga volunteer ng Ocean Care Initiative o OCI. Ang OCI ay ang advocacy campaign ng UNTV para sa pagdiriwang ng International Coastal Cleanup 2023. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, kamusta yung yung sitwasyon dyan at marami bang nakuhang mga basura? Ray, marami tayong nakitang basura na nakolekta kanina at alas 9 pa lang kanina natapos na nga yung isinagawang coastal cleanup dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ray, nakibahagi ngayong International Coastal Cleanup 2023 ang mga volunteer mula sa Ocean Care Initiative ng UNTV in partnership with Members Church of God International Bible Reader Society at MCGI Cares. Sa pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources o DENR at local government units mula sa iba't ibang lugar sa bansa, masayang nakiisa ang grupo. Ray, layon ng advocacy campaign ng UNTV na Ocean Care Initiative na maisulong at mahikayat ang iba't ibang sektor sa lipunan sa pangangalaga ng karagatan at sumuporta sa mga gawain na nagpropromote ng marine environmental conservation and protection. Bukas naman sa kalooban ng Panginoon ay sabay-sabay na makikilahok ang mahigit 4,000 volunteers ng OCI sa mahigit 60 lokasyon sa buong bansa. Asahan din ang pakikiisa ng mga volunteer mula sa Florida, USA, Australia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong at Brazil. Ray, wala pa tayo nakukuhang datos kung gaano karami yung sako na nakuhang basura dito nga sa isinagawang coastal cleanup. Dahil patuloy pa yung isinasagawang audit ng mga organizer nito. Ray? Ibig sabihin, Benedict, bukas meron din sa mga susunod bang linggo, may schedule din ng clean-up drive? Ray, bukas tuloy-tuloy ito at gaya nga nasabi sa atin ng OCI, ay may mga nakaraan pa silang ginawa na coastal clean-up bago pa nga itong ginawa ngayong araw, Ray. Yung bang quality ng tubig dyan sa Manila Bay, may improvement pa since na nagsasagawa nga tayo ng coastal clean-up drive na ganyan? Ray, sa panayam natin sa DENR kanina, nasabi nila na may improvement na hindi tulad ng mga nakaraan na talagang mataas yung level ng bakterya dito nga sa Manila Bay, Ray. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Sa kapapasok lang po na balita, kinumpirma ngayong araw ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command ang mga kaso ng malawakang coral harvesting sa Razul o Iroquois Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isinagawang news forum, sinabi ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na wala pa silang instruction para magsagawa ng isang joint patrol sa West Philippine Sea kasama ng ibang bansa bilang tugon sa issue. Ayon sa opisyal, wala na niyang natira sa corals ng Razul Reef. Ngunit nakikipag-ugnayan na sila sa mga eksperto upang matiyak kung kailan nangyari ang pagkawala ng mga ito. Sa naturang lugar din na mataan ang presensya ng maraming Chinese military militia vessels.
Patuloy ang pagbuga ng makapal na smog o VAG na may kasamang asupre ng Bulkang Taal. Kaya naman nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa mga residente sa palibot ng Taal na iwasang makalanghap nito. Ito ang balita ni Aris Silvestre live. Aris, gaano ba kalawak yung naaabot nitong smog? Ray, kabilang sa mga lugar na apektado ng smog o VAG na may kasamang asupre ay ang mga bayan ng Balete, Mataas na Kahoy, Cuenca, Talisay at Tanawan City sa Batangas. Kahapon, Ray, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng volcanic smog o VAG ng Bulkang Taal na may kasamang sulfur dioxide o asupre. Kaya naman pati ang mga kalusugan ng mga residenteng malapit sa Bulkang Taal ay naaapektuhan na rin. At sa mga komunidad po natin, marami na pong mga interventions na ginagawa upang maibsan ang epekto ng paglanghap or pagiging exposed ng volcanic smog sa kanilang mga bayan. Tayo po ay makinig at local government units at lumapit po sa ating mga health offices kung sakaling tayo po ay makakalanghap ay makaka-experience ng discomfort when being exposed to VAG. Kaya payo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Specialist Jerome De Lima, na limitahan ang pag-expose sa Taal Volcano Island para di malanghap ang volcanic smog o VAG. Unang-una, ilimit na po natin ang ating exposure. So, iwasan na po natin lumabas, manatiling nasa loob na lang po tayo kung wala naman po tayong gagawin talaga. And mangyaring isara lang po muna natin ang ating mga pinto, ang ating mga bintana or any other openings kung saan pwedeng pumasok itong volcanic smog natin. Ray, karamihan sa idinadaing ng mga residente ay ang pagpananakit ng dibdib at madalas na pagsakit ng ulo. Nagkansela rin ng klase ang mga paaralan at pinauwi na rin ang mga estudyante sa Batangas dahil sa patuloy na paglabas ng smog sa lugar. From yesterday, maraming mga nagsuspende ng klase, and at the moment, dahil around the general northwest yung drift natin. Nakapagtala ngayong araw ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 2 volcanic earthquake at 1 volcanic tremor na tumatagal ng 2 minuto. Umabot din sa 3,264 tons na sulfur dioxide o SO2 sa Taal Volcano Island. Naitala ang malakas na pagsingaw na aabot sa 3,000 metrong taas, napapadpad sa Hilagang Kanluran at Hilagang Silangan. At yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Aris Silvestre, live mula sa Laguna. Plano ng Pilipinas na makapagpadala ng humanitarian contingent upang tumulong sa isinasagawang rescue operations sa Morocco matapos na tumama doon ang 6.8 magnitude na lindol. Sa isang pahayag, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tinitingnan na ng pamahalaan ang posibilidad na makapag-deploy ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Morocco. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trahedyang sinapit ng Morocco kung saan nasa halos 3,000 mga tao ang nasawi sa malakas na lindol. Pebrero ngayong taon nang magpadala rin ng humanitarian contingent ang Pilipinas sa Turkey matapos na tumama ang 7.8 magnitude na lindol doon. Isasagawa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang ikalawang wartime sa pagbisita sa White House sa susunod na linggo. Inanunsyo ito ni Biden ng Biden administration sa layuning pagtibayin pa ang suporta ng Estados Unidos sa kanyang bansa. $1 bilyong na halaga na ng tulong ang ipinadala ng Amerika upang matulungan ang Ukraine na maipagtanggol ang sarili laban sa patuloy na pag-atake ng Russia. Bibiyahe si Zelensky sa White House araw ng Huwebes
September 21 para makipagpulong kay President Joe Biden, gayon din sa US Congress. Sasagawa naman ang Washington trip ng Ukrainian leader kasunod ng mga nakatakda nitong pagpupulong sa iba pang world leaders sa UN General Assembly sa New York. Naiwasang mapabilang ng Great Barrier Reef sa listahan ng nanganganib na World Heritage Site ng United Nations. Gayunman, aminado ang federal at Queensland governments ng Australia na marami pang dapat gawin upang hindi mapabilang ang coral reef system sa endangered list. Ito ang balita ni Danny Dilleva. Opisyal nang hindi ibinilang sa listahan ng endangered o nasa panganib na World Heritage Sites ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang Great Barrier Reef. Ito ang pinakamalaking reef system sa buong mundo. Pagkatapos ng ilang taong banta, nakahinga rin ng maluwag ang Australian government at mga tourism operator sa Australia. They have confirmed that our beautiful Great Barrier Reef will not be listed as in danger. I'm so happy to hear this, and it is a real reflection of the enormous amount of work so many people have done to better look after our reef. Ayon kay Minister for the Environment and Water, Tanya Plibersek, patunay ito sa mga hakbang na ginagawa ng Australian government upang pangalagaan ang Great Barrier Reef na matatagpuan sa Queensland, Australia. Kabilang na ang pamumuhunan ng mahigit 1.2 billion Australian dollars o 43.7 billion pesos sa coral reef system. Gayun din ang mga hakbang upang mas maging mainam ang water quality sa karagatan. Ikinatuwa naman ni Prime Minister Anthony Albanese na nabigyang pansin ng UNESCO ang mga isinasagawa ng pamahalaan. Pinaniniwalaan na ang pagtaas ng ocean temperature ang nakasisira sa coral reef at ang itinuturong dahilan nito ay ang paggamit ng coal, oil at gas. May commitment din ng Australian government na ibaba ang gas emissions ng 43% hanggang 2030. Subalit, ayon sa tala ng Climate Action Tracker, malayo pa ang Australia sa target na ito. Kabilang din ang Australia sa pinakamataas na producer ng fossil fuels sa mundo. Danny Dilleva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng isang court spokesperson na nagsumite ng aplikasyon ng British nurse na si Lucy Letby upang iapila ang kanyang conviction sa pagpaslang sa 7 sanggol at pagtatangkang kitlin din ang buhay ng 6 pang iba. Guilty sa pagpatay sa 5 baby boys at 2 baby girls sa neonatal unit ng Countess of Chester Hospital sa Northern England ang hatol kay Letby noong nakalipas na buwan. Nangyari ito sa pamamagitan ng pag-inject ng nurse ng insulin o hangin, gayon din ng force feeding ng gatas sa mga sanggol sa loob ng mahigit 13 buwan mula taong 2015. Habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol ng Manchester Crown Court sa 33 taong gulang na si Letby. Mahalaga para sa karamihan na maunawaan na ang mga pagbabago sa utak dulot ng pagtanda ay hindi laging normal. Ito ay maaaring senyales ng Alzheimer's disease. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang Alzheimer's disease ay isang dahilan kung bakit naaapektuhan ng pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Ito ay dulot ng abnormal protein sa utak, kaya nagkakaroon ng memory loss ang isang individual na nakararanas ng sakit na ito. So, bali ang Alzheimer's disease nga po, it's caused by an accumulation of an abnormal protein in the brain. And it specifically accumulates in the area that's responsible for memory. Kung ikaw naman ay nasa 60 anyos na,
kailangan ng sumailalim sa assessment ng doktor upang masuri ang cognitive memory kahit na wala pang sintomas na nararamdaman upang maagapan ang paglala nito at tuluyang mauwi sa memory loss. Payo din ng espesyalista, malaki ang naiaambag ng family and care support sa isang may Alzheimer's disease. We advocate rin yung mga non-pharmacologic. So yun eh. I know it's difficult, pero kailangan sa mga pasyenteng may Alzheimer's disease is yung involvement ng family. So parang the way that the family takes care of the patient, talagang aalagaan, laging kakausapin, laging nga yung mga may activities na pinapagawa, kasi nga para na-exercise yung brain nila. Ang pinaka-important is yung early detection. So, minsan, ina-advocate nga yung mga senior citizen, like mag-start 60 years old. Kahit wala pa kayong ganyang nararamdaman, it's better to have your cognition or yung memory nga assess. Parang as baseline, matingnan natin po kung ano, and mabantayan. Kumbaga mamomonitor. So, early screening to start yung early management, it's better. Alamin ang iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Alzheimer's disease ang isang tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nauubusan ng sorpresa ang Wish sa bawat storyline na itinatampok nito sa mga concert. At sa ikasyam na serye ng inaabangang Wish Date Concert, makakasama at bibida sa unang pagkakataon ang premyadong aktres na si Alice Dixon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Well, it's my first time actually to do parang film and live performance na i-combine. Hindi ko pa yan nagagawa. Like I've done some theater in school and I've done, cinema and television, pero never na-combine sa isang concert. Muling masasaksihan ang galing sa pag-arte ng premyadong aktres na si Alice Dixon. This time, hindi lang sa mainstream movies, kundi live na live siyang sasabak sa aktingan dahil isa siya sa mga bibida sa panibagong serye ng Wish Date Concert, ang Memoir. Ayon sa aktres, ang konseptong ito ng Wish 1075 ay bihira lamang. Marami na siyang nagawang palabas pero ito ang unang pagkakataon na mapabilang siya sa isang short film na may kasamang live performance. Just the feel, kasi kakaibang medium to eh. It's a combination medium of music, live music, and storytelling. So, kind of bihira yon, very unique. So, yun ang kaabang-abang. Ayon sa aktres, isa sa mga ginawa niyang paghahanda para mabigyang katarungan ang kanyang karakter at maitawid ang mensahe ng short film ay sa pakikinig ng musika. Hanga naman si Alice Dixon sa mga katrabaho niya sa proyektong ito sa pagtutulungan ng Wish 1075 at KDR Music House. Aniya, very welcoming at professional silang kasama kaya magaan at relax ang kanilang mga taping. You can see that they're going to be doing a lot more production. So I'm happy for them na parang I think I'm in like part of the mid-stage sa pag-produce nila kasi may experience na, but they're going to be doing more and more of these kinds of shows. Kaya yeah, congratulations and good luck sa future endeavors nila. Bukod kay Alice Dixon, masasaksihan din ang galing ni Luella de Cordova na isa sa news anchor ng UNTV. Kasama rin sa production ang GMK host at Anak TV Global Ambassador Joshua Junicio. And to add up the spice, may
May bonus pang Shire Diaz at Devon Ceron. Ang Wish Date Memoir ay mapapanood na ngayong October 1, 2023 sa Araneta Coliseum. Hindi ko pa masasabi kung sino yung lahat ng mga artists, pero we have other performers who will be there. Ako po, I'll be also there doing a live performance, and first time ko po yung gawin. So sana yung mga pupunta, ma-enjoy nila at ma-experience din nila for the first time ang live performance ko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ng malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Katiwalian sa Pilipinas lumalaganap ayon kay Ombudsman Samuel Martires. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad, because money becomes power. 2 bagong patrol vessels ng Philippine Navy magagamit na sa pagpapatrolya sa coastal areas ng bansa. Bagong training facility ng Philippine Coast Guard na ipinagawa ng US sa Balagtas, Bulacan, opisyal nang binuksan. Dito rin lahat, pati yung mga maliliit natin na vessels, pati yung mga aluminum boats, pati yung maintenance ng mga rubber boats, lahat ng maritime operations related activities dito natin gagawin. They will have classroom instructions and may simulator tayo, mayroon tayong laboratory for the engine room. So lahat nandito except for the physical water na kailangan. A long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends, we are partners in prosperity, and we are ironclad allies. Confidential fund para sa Department of Migrant Workers isinulong para masawata ang scammers at illegal recruiters. Pero ilang senador at mismong ang namayapang DMW Secretary Susan Ople tutol sa panukalang confidential fund sa kagawaran. That when she was alive, she was against also taking in confidential funds for the DMW because she believed that within our mandate, and if we work with law enforcement agencies, we will be able to do this mandate in accordance with the law. Paggamit sa mga bagong teknolohiya upang mapaunlad ang rice industry sa bansa, tututukan ng Department of Agriculture. Yan ang gagawin ngayon ng DA na kukunin ang pinakamagagandang teknolohiya. Lalo ngayon, technologies become so important, the new technologies have become so important because of climate change. Ang daming nagbabago, ang daming kailangan baguhin, kailangan pag-aralan so that we can make sure that we have a stable source of supply and that supply is affordable to ordinary Filipinos. SUV driver na nakunang nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City, sumuko na. Lalabas naman po yung katotohanan. Kung paano nangyari ganun. Ayun lang po. Thank you. Hindi natin tinotolerate dito sa Valenzuela ang mga ganitong krimen o ganito pong mga tao, no? Dito po sa Valenzuela, maigi at strict natin pinaiiral po ang batas natin, batas motor vehicles at mga ordinansa natin. At wala akong lugar ho dito ang siga-siga sa Valenzuela, no? Rappler CEO Maria Ressa, absuelto na sa lahat ng tax case. Natitirang kaso, dinismiss din ng korte sa Pasig City. For, as we've seen in other cases that have been resolved, that rule of law is stronger, that facts remain. Last January I said facts win, truth wins, justice wins. Pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer, binigyan ng exemption sa spending ban ng COMELEC. DSWD pwede nang mag-distribute ng ayuda hanggang sa mga susunod na linggo. The President instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th.
Pagpapakalat ng maling impormasyon sa West Philippine Sea issue, posibleng sponsor ng Chinese government ayon sa Philippine Coast Guard. Some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea receive emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. Based on my personal understanding, ma'am, of course, this kind of information operation will not be happening unless it's supported. 2024 proposed national budget target aprubahan ng Kamara sa September 27. That's really number one. Kasi syempre, ayaw natin ng delay. Ang pinakamabigat na ayaw natin mangyari is yung ma-reenact ng budget. 3 dayuhang scammers na aresto sa Makati City. Tinaguri ang cryptocurrency king at tauhan nito, nadakip naman sa Parañaque City. Mga nahuling suspect, dati nang may mga kaso ng panloloko. Kunwari, ikaw, nag-invest ka sa akin ng 10,000, after 2 weeks ko ibabalik, magiging 20 na siya. Ang problem dun is, doon sa 2 weeks na ibibigay sa'yo kung makikita mo pa siya. Maharlika Investment Fund kabilang sa ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia Summit sa Singapore. Investment Fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Dating Congressman Arnie Tevez, protektado umano ng warlord sa ibang bansa ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. DOJ magpapatulong sa United Nations para mapauwi si Tevez sa bansa. Southeast Asia, supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin kasi ASEAN yan eh. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Problema sa tech scam sa bansa mas malala kesa illegal na droga ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. It's becoming worse. Tapos, kung mapapansin nyo, parang ito na yung pwede natin sabihin na pwede nang itapat ito sa problema natin sa droga. Mas malaki yung kinikita ng mga scammers na to kaysa sa drugs. And the risk na maaresto sila mas maliit. Nakatago ka na sa fake identity, tapos naka-online ka pa. Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea, dumarami na naman. Chinese maritime militia, mas naging agresibo umano sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Karagdagang EDCA site sa bansa, pinag-aaralan na ng Armed Forces of the Philippines. General Bronner and I may make recommendations to our senior leaders for the consideration of additional sites, but there's still work to do. Ilang lokal na pamahalaan nagbigay ng 5,000 dagdag cash assistance sa mga rice retailer. 5,000 yung bibigay ng city, katulad din ng ibang syudad. At hiwalay po dyan, meron naman po silang 5,000 pesos mula po sa local government ng San Juan. At para po sa mga retailers natin, kinumpute namin magkano yung renta nila, usually around 150 to 200 per day. At minultiply ho natin yan, so lumalas around 5,000 a month sila. So ito na ho yung tulong natin sa mga naapektuhan at so masagot na natin yung pangrenta nila for 3 months. Naarestong Malaysian national na nagbebenta ng pre-registered SIM cards, may kaugnayan umano sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay noong 1 buwan. Sinisimula na namin yung mga pagkalap dito sa mga tinatawag natin contractors ng mga SIM cards na ito na binabayaran para gumawa ng mga libo-libong mga SIM cards. Mga pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar napatunayang nagkaroon ng mga pagkakamali sa isinagawang operasyon. Rekomendasyong tanggalin na sila sa serbisyo.
inaprubahan ng NCRPO. Sa mga tiwaling pulis, lagi pong sinasabi din ng ating regional director na magbago na, let us toe the line. Ika-11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike inaasahan sa Martes. Mga PUB driver na hindi pa rin nakakakuha ng fuel subsidy, problemado. Napakahirap talaga kung linggo-linggo nagtataas eh. Hindi nakapangalan sa akin ito. Kaya wala, ay sabi kasi pag hindi nakapangalan sa'yo, hindi ka makakuha, sabi ng LTFRB. At mahigit 600 kandidato sa barangay at sanggunian kabataan elections na isyuhan ng show cause order ng COMELEC bunsod ng maagang pangangampanya. Ano ang sinasabi ng due process? Ang due process po dapat bigyan ng pagkakataon. So nandun na po yan sa ating respondent kung kukunin niya yung pagkakataong sumagot na ibinigay sa kanya. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2 at versikulo 17 na nagsasabi, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitan ngayong araw po ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.